Hello po, welcome sa aking tutorial channel. Paalala lang guys, disclaimer lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa inyong mga kapatid, hi and hello. Welcome na naman po sa panibagong tutorial ko sa pagtuturo ng mga salitang Arabic na may kahulugan sa Tagalog. Ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon, ay mga Arabic na salita na ginagamit sa pag-uutos. Mahalaga na malaman nyo ang mga ito, para maintindihan mo ang mga inuutos sa iyo. Huwag mong kalimutan na isulat ito, pwede mo ring gamitin ang cellphone mo at screenshot mo lang yan, para in case na nakalimutan mo ay pwede mong basahin at alalahanin ang mga salitang Arabic anytime. Magbibigay tayo ng sentence at pwede mo rin itong take note. Una sa mga ito na sa Tagalog ay buksan mo. Paglalaki ifta at pagbabae iftahi. So halimbawa Marian iftahi bab sayara. O Marian buksan mo ang pintuan ng sasakyan. Ya Khalid ifta el bab. O Khalid buksan mo ang pintuan. Ang pangalawa naman ay ang Arabic ng isara mo, opposite po nung una nating inihalimbawa. Yung sakir or sakiri. Ang sakir ay panglalaki at ang sakiri ay pangbabae. Halimbawa sa salitang Arabic, sakiri bab sayara. Isara mo ang pintuan ng sasakyan. Sakiri el bab ay buksan mo ang pintuan. Sakiri el dulab ibig sabihin ay isara mo ang cabinet. Pangatlo, yung hugasan mo o linisan mo. Sa salitang Arabic ay gassil or gassili as-suhun ang ibig sabihin ay hugasan mo o linisin mo ang mga plato. Pang-apat, yung Arabic ng bumili ibig sabihin ay ishtari. Bumili ka ng pagkain ibig sabihin ay ishtari al-akil. Ishtari jowal ibig sabihin ay bumili ka ng cellphone. Panglima, kung gusto mo naman sabihin na ikaw ang bibili ay ana ishtari al-jowal. At kung wala ka naman pambili ng cellphone ay ibig sabihin wala kang pera, ana mafi fulus hag ishtari al-jowal, maraming salamat ibig sabihin ay shukran katir.